po sa kanilang lahat. Amen. So tuloy nga na napakaganda na tayo pinag-iintay ng oras. Amen. Para po sa pag-welcome natin sa ating Panginoon ngayong umaga. Are we happy and blessed today? Amen. 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 So it's another Sunday. It's another brand new day na para magpuri, magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. So bago po tayo umawit, sumayaw sa ating Panginoon, babasahin ko lamang po sa inyo from the book of Psalm, chapter 63, verse 2. Sabi po dito, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you, and I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. For my soul will be satisfied as with the riches of foods, with singing lips my mouth will praise you. Amen? So that's why we are here. God created us for us to worship Him. Amen? So narito tayo upang papurihan, sambahin ang ating Panginoon at Diyos na buhay. Hallelujah. Patuloy tayong lumapit ngayong umaga sa ating Panginoon as we acknowledge His presence this morning. Hallelujah. Truly that God is awesome in this place. Amen. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Oh, we give you praise. As we come into your presence, past the gates of grace, into your sanctuary, till we're standing face to face.
Handa na po ba tayong sumayaw at tumalon sa ating Panginoon? Amen! So tunay nga na ito ang araw na gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen? Hallelujah!
Amen. We give our words to the Lord. Our singleness to the Lord. Hallelujah. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. Hallelujah.
patuloy ka namin pumurihin, Panginoon. Ibigay ang lahat sa inyo, Panginoon. Dahil alam namin na sa inyo, Panginoon, in your will be done in our lives, Lord. Hallelujah. All the sicknesses, all the pain, all the sorrow, alam namin ito'y may kapalit na katagumpayan, nakagalahan sa iyong presensya. Hallelujah. Gaya nga pala sinabi natin kanina sa verse na binasa natin, that I will praise you as long as I live, and your name I will lift in my hands. Today, the reason why we're here is to worship God. Amen? Siya ang pumili sa atin, minahal niya tayo, He gave His only begotten Son for us. And in return, God deserves all the praises, glory, and honor. Let's offer our lives this morning to our God. He deserves your praises. He deserves your honor. He deserves to be worshipped this morning. Hallelujah, Lord. Patuloy tayo tumawid sa Panginoon. Let this song be a prayer song in our lives. Through all my
For the last time, as He praises, as we lift our voice to the Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great. For your name is great and greatly to be why we live is to worship and honor you and give you praise, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, we give you praise, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's continue the attitude of worship as Sister Laika leads us in the prayer. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, O God. Lord, you are worthy of all the highest praises, O God. Hallelujah, Jesus. Glorify your name, Lord. Purihin ka, Ama. Purihin ang iyong banal na pangalan, O God. Lord, hallelujah, Jesus, Lord. Lumalapit kami, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya at kami, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong linggo ito, O God, at kami ay naririto, Lord, malayang nagpupuri, malayang sumasamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at dinako mo kami dito, Lord, upang sama-sama sumamba sa iyo ng pangalan. Salamat, Lord, dahil naririto kami malakas, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang bawat isa ay may mga dinadalang problema, Panginoon, ngunit katulad ng kinanta namin, Panginoon, Lord, lahat ng pain, Lord, lahat ng sickness and sorrow, we lay it down, O God. We lay it down, O God, and we are here to glorify your name, and we are
here because alam namin, Panginoon, na hindi mo kami magabayaran, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this morning, O God. We pray, Panginoon, also na patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, O God. Kung ano man, Panginoon, yung hindi karapat-dapat na nagawa namin, Panginoon, linisin mo kami, O God. Salamat, Panginoon. At sa umagang ito, O God, we pray, Panginoon, ang aming pastor doon. Dadala namin yung mga salita na itong mga salita, O Diyos, ay maging kalakasan namin sa haharapin na bagong linggo, O God, na may sa puso namin ito na maging kalakasan namin. Salamat, Panginoon, maging sa aming mga kapatiran na wala pa sa lugar nito, kayo mag-ingat sa kanila, O God. Bless this day, O God. Huwag mo hayaan na umalis kami dito na walang pagpapala, O God. Hallelujah. Fill our hearts, O God, with your words. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Pinabalik namin ang pabulit pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ito malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Sige po, bago po tayo umupo, tayo po ikot at pagkamayan. Praise the Lord. Hallelujah. Give you praise, O God, give you glory. Lord, salamat sa Sunday morning, O Lord, na kami ay magkakasama, magpuli at magpasalamat sa iyo. Lapas namin sa iyo, Lord, ang mga guro, ang patuloy na nagtuturo sa mga bata nito, God. Bigyan mo sila ng kalulungan, kalakasan, as they do, Lord, their ministry, para po patuwa ng mga bata. And for these children, O God, we pray, O Lord, ang bawat salita mo, Lord, na matanim sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon, ay maging daan, Panginoon, upang sila ay maging mabubuting tao, mapagmahal sa magulang, masunod sa magulang, at higit sa lahat, O Lord, ay maglilingkod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Kami po ay mag-testimony lang po kasi nagagaling lang po namin FW Convention National Summit 2025. Ang team po doon ay oras ng pag-aani, paghahanda sa puso, kaisipan, at pagpapala. So, isa po dun sa natatandaan ko at talagang kumano sa puso ko, yung kay Pastora Dale Simpson. Ang sabi po, ang tumatak po sa akin sa sinabi niya ay, kapag po ang buhay natin, marami po tayong issue sa buhay. Ibig sabihin, may issue din po ang puso natin. Pag marami tayong issue. So, ibig po sabihin na we need to guard our hearts. Ayan, ating mga puso, lagi po natin enrich ng Word of God. Kasi kung tama yung puso natin sa Panginoon, wala dapat tayong mga issues sa buhay. Diba? Kaya, glory to God. Thank you sa Lord sa opportunity na kami po yung nakatalo. Amen. Thank you.
morning. Bago ko mag-convention, he and my granddaughter, we went to Davao because of my eldest sister who passed away. Kaya po, 5 kami, umalis na po yung apat. Isa na lang naiwan. And we thank the Lord sa fellowship, sa encouragement, sa ginawa ng Panginoon. And this week, we went to Baguio, and I was so happy to see everybody was there, and the pastor's wife, and the officer, the UFW, were excited in coming to the convention in Baguio City. Kami din po ay very excited. Sa ating pong vision ay nasa isang po kami lugar na stay kami. And we enjoy the fellowship, the Word of God, to see everybody. The Baguio Center was so full. At ang mga pastor ay nasa iba pang building. Pero we thank God for what He has done. He spoke to us, we were encouraged to go on to serve the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po ang delegates po ng Purple Division. And I pray, O Lord, na sa mga susunod po na convention, Lord, ay nakasama namin ang mga nanay po ng Life of Life. Praise the Lord. Sa akin naman po, dahil yun po ay oras ng pag-aani at ang topic at ang paghahanda sa puso, dahil po na sinabi si Sir Nelda, ng kaisipan at ng pagpapala. Ang nag-strike ko sa akin doon, kung tayo ay willing and able na magbigay. Ngayon, kung meron po tayong 10,000, willing ba kayo kung meron tayong 10,000, willing ba kayo magbigay ng 1,000 para sa Lord? Yes. Amen, di ba? Willing tayo. Pero, hindi tayo able, di ba? Kasi wala naman tayong 10,000. Pangalawa, meron naman able, meron siyang 10,000. Pero, ayaw niya lang, hindi naman siya willing ibigay sa Panginoon. Pero ang mga anak ng Diyos, ang lahat, pag may binigay sa ang Lord, kailangan ihanda natin ang ating puso, ang ating isip, that we are willing and able to give for the Lord. Amen. Because our God, willing ba ang Diyos na pagpalain tayo? Amen. Able ba ang Diyos na bigay sa atin ang pagpapala? Amen. Amen. Maraming pong salamat. Amen. The Lord is good. So, 1,800 po ang kanilang delegates. At iba pa po ng pastor's wife. Amen. Biro mo yun, mga nagsama-sama, mga karamihan, mga nanay, mga UFW. Kaya I was texting yung mga pastor na nasa bahay, yung mga kalalaki lang nasa bahay. At tinanong ko sila, kamusta na dyan sa inyo? Sabi nila karamihan, Pastor, tahimik. Walang nag-uutos masyado. Sa Baguio sila. Kaya advice nila, sana lagi sila magsama-sama. And we thank God for those UFW, mga kababaihan, mga pastor's wife na nagpunta po. Malayo po ang Baguio, pero dahil po from Luzon, Visayas, Mindanao ay nagsama-sama. Kaya if you're planning next year, 2026, we will be having a national convention sa Davao City. Kaya if you want to come, ito po ay open, hindi lang pag UFW, pag youth, hindi lang pag UFM, para sa lahat. Kaya kung gusto po nyo pumunta o sumama, ngayon pa lamang po, manalangin ka na, mag-ipon ka na, para makasama ka. Sabi mo nasa katabi mo, makakasama ka. Pag nandun ang desire mo, amen, marami pong nakapasyal na, nakasakay na ng aeroplano dahil may gawain sa malayo. Yun po. May gagawin po ang Panginoon pag nandun, ang puso mo na gustong puntahan ang magagawain ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Sige po, kung meron ka po Biblia, ay buksan po niyo ito sa Roma, sa Romans.
Romans chapter 5 from verse 6 up to verse 11. Basahin po natin sabay-sabay. Diba? Dito lang po sa ating monitor. 1, 2, 3. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for the righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this: when we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him then? For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Last verse. Not only is it so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. May God bless the reading of His Word. Again, let's lift our hands, both hands, at tayo yumuko at manalangin sa Panginoon. Ama, tinataas po namin ang aming dalawang kamay, simbolo ng aming pagsuko sa iyo. Kung hindi ka mahabag, kung hindi mo kami tutulungan, walang mangyayari. Kailangan at kailangan ka namin, Panginoon. Salamat sa aming morning service. Salamat sa kanina pa lamang praise and worship na tinanggal mo na ang aming mga kabigatan, tinanggal mo na ang mga kadena ng aming mga problema at pinalaya mo na kami. So sa aming paggulay-gulay, sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita, hayaan mo na kumilos ang iyong banal na spirito, maintindihan namin ito at ipabuhay ang mga banal. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, lahat po tayo magsabing Amen. Pakapapon natin ang pagpapalita. Sabihin mo nga sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen. Thank you, Lord. Sige po, ang ating topic. This will be the last Sunday of May. Next Sunday ay po. So, ang ating pong topic ay Tagalog po. Ang title ay Sino Ako? Okay? Tanong mo nga sa katabi mo, sino ka ba? Meron ka bang pinagyaya ba? Meron ka bang pinagmamalaki? Sino ka ba? Amen? So, if you go sa Israel, hindi po mahalaga ang pangalan mo kadalasan. Ang mahalaga kung sino ang ninuno mo sa kabagaling lahi. Hindi masyadong about yourself. Saan ka ba galing? Ano bang bloodline? Sino ba ang mga kamag-anak mo? Sino ba ang mga ninuno mo? Yun ang madalas itanong sa Middle East, sa mga Israelites noon. Now, ngayon, ang itatanong ko sa iyo, sino ka ba? Now, ang maganda po dito ay ibinabalik natin ang ating sarili. Sino nga ba ako? Ano nga ba ang lagay ko sa aking Panginoon? Number one, isang makasalanan. That's number one. Sabi ko sa iyo katabi, ako'y isang makasalanan. Isang makasalanan. Okay? Makasalanan ako. Ang sabi ko sa verse 8, but God demonstrate His own love for us while we were still sinners. Ipinakita ng pag-ibig ng Diyos habang tayo'y makasalanan. Okay? Everybody say, kasalanan. Kasalanan. Okay? Now, under number one, letter A, ang kasalanan, ang inilayo tayo sa Diyos. Now, sa mga nag-discipleship, kabisado dapat itong verse, Romans 3:23, for all have sinned and come short for the glory of God. Lahat ng tao'y makasalanan. May trabaho ka ba? Makasalanan ka. Wala kang trabaho, makasalanan ka. Masipag ka, makasalanan ka. Nag-aaral ka, makasalanan ka. Lahat ng tingnan mo, nagpapahayag ka ng Word of God, makasalanan ka. So, binabanggit po ng Biblia, walang
nakaabot sa Diyos. Maliban ang Diyos ang umabot sa tao. Amen? Remember the Tower of Babel? Alala mo ba niyan sa mga nagbabasa ng Bible? Anong isip nila noon? Aabutin namin ang Diyos, kaya gumawa sila ng tower. Hanggang langit. Grabe siguro yun. Biro mo yun, wala pang hindi pa high-tech ang mga gamit, no? Pero nag-a-ambition silang umabot sila sa Diyos. Now, kailanman, dahil sa ating kasalanan, hindi natin kayang abutin ng Diyos. Hello, hello. Dahil makasalanan tayo. Now, letter B, ano letter B? Nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Para po yung cellphone mo na napakaganda, iPhone na latest, pang 65 to 70,000 isang unit. Wow. Pero the problem is, napunta ka sa isang lugar na dead spot, na walang cell site. Ganun ka ng ganun, wala kang makontak. So, ano yung ibig sabihin? Kahit anong mahal ng cellphone mo, dahil walang cell site, dahil walang data doon, hindi mo magamit. Now, ang tao, akala na napakaraming tao, okay lamang ang gawin ko ang gusto ko. Doon po sila nagkakamali. Nilalang tayo ng Diyos, binigyan tayo ng buhay ng Diyos para gawin ang gusto ng Diyos. At dahil sa kasalanan, hello, naputol ang lahat. Di mo ba sa sementeryo, ang dami pong nakasulat na rest in peace. At lagi nilang sinasabi na pag ang isang taong kaibigan mo o kamag-anak mo nasa ataol, ipanalangin mo yan, aabot yan sa langit. Lagi ko pong inuulit-ulit, kailanman hindi po yun totoo. Ang sabi ng Biblia, pag tayo'y namatay, haharap tayo sa hukom. Okay? Sabi mo sa kanyang katabi, sa hukom. Okay? Now, right now, God is love. Walang question doon. Mabuti. Mabuti ang Diyos. Lahat ng makasalanang lalapit sa Diyos at hihingi ng tawad, papatawarin ng Diyos. Pero dadating ang araw, sabi ng Bible, pagharap natin sa Diyos ay hukom na siya. Amen? Nakapunta na po ba kayo sa korte? Meron ba kayong experience sa korte? Kunwari, ikaw na accused. Andun ka sa korte. Tapos doon sa korte na yun, na patunayang nagkasala ka. Tapos sabi mo sa judge, Judge! Sorry na. Hindi na mauulit. Sorry na. Now, yung sorry po nyo doon, baliwala. Kasi yun na nung oras ng paghuhukom. Kaya ang banggit at sinasabi po ng Bible, pag humarap tayo sa Diyos na nagpahiram ng buhay, tatanungin ka, karapat-dapat ka bang papasukin sa langit? Alam mo kaya sa katabi mo, karapat-dapat ka bang papasukin sa langit? Amen? Daw kahit ano pong ganda nyo, kahit anong pogi nyo, kahit anong sipag nyo, kahit anong posisyon nyo dito sa mundong ito, ang sabi ng Biblia, hindi ka karapat-dapat kasi makasalanan. Kasi sabihin mo nga yan sa katabi mo, kasi makasalanan siya. Ako na walang tinatapakang tao, ako na pinakababait sa aming kumpanya, sa aming pagbabarkada, ako, sabi ng Bible, makasalanan. You are unworthy. Ang dumi mo. You deserve na ipako sa krus. Uulitin ko po, ang tao na ipinapako sa krus ng panahon ni Jesus ay makasalanang tao. Nakakahiya na ipako ka sa krus dahil ikay makasalanang tao.
Pero ang banggit po ng Bible, pero ang ating Panginoon walang ginawa kahit isang kasalanan. Kinuha niya ang kasalanan ng lahat upang tayo'y maligtas. Sabi mo sa katabi mo, gusto kang maligtas ng Diyos. Amen. Yung cellphone mo na nasa dead spot dahil sa kasalanan, yung tinanggap mo ang Panginoon, nagkaroon ng cell site. Hello, hello. Amen. Di po ba, most of the people right now, ang kaligayahan talaga yung cellphone. Tanggalin mo ang cellphone sa buhay niya, nako, ang lungkot niyan. Wala yung magagawa maghapon para bagang hindi siya connected sa mundo. Tanggalin mo ang TV, tanggalin mo ang internet, nako, ang lungkot na tao yan. Pero salamat doon sa ating kasalanan, nagkaroon tayo ng connection sa Diyos na nahabag sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, nahabag sa iyo ang Diyos. Nahabag sa iyo ang Diyos. Sa simpleng Tagalog, naawa. Amen. Ewan ko kung may experience ka na sa school noon. Sabi mo sa teacher, yung nag-exam kayo, teacher, asado ba ako? Ano sabi ng teacher mo? Napasang awa. Imbis na 74.9, naging 75. Ni-rank off kasi. Amen? Now, maganda po dito, ang plano ng Diyos ay napakaganda sa atin. Amen? Alam po ba yung we deserve hell? Diretso po tayo sa impyerno. Alala niyo nung tinanong ako paano pumunta ng impyerno? Gulat ako. Talaga, impyerno, hindi langit? Oo, pastor. Paano pumunta ng impyerno? Layakong pa niya. Sabi ko, yan ginagawa mo ngayon? Oh, ituloy mo lang yan. Diretso ka na ng impyerno. Gulat siya. Akala niya pwede siyang lumiko. Pwede nung pagiging mabuti niya, pwede nung pagsisimba niya, pwede nung reliyon niya ang makaliligtas sa kanya. Hindi! Kung hindi, si Jesus lamang ang pwedeng magligtas ng ating buhay. Amen. At nung nakita ka ng Panginoon, lalo ko po ini-illustrate ko. Di po ba sa palengke na may for sale, kunwari, baboy o baka, tapos naka-for sale doon. Ano kaya, nung panahon ng roots sa mga negro kasi pinagbibili noon sa palengke, ano kaya ikaw ay ibibenta niya sa Masinag Market? Tanong mo nga sa katabi mo, may bibili kaya siya? Tanong mo, ulitin mo, may bibili kaya siya? Pastor naman, sa super ganda ko, magpag-aagawan ako. Sa super guwapo ko at alam ko at diskarte ko sa buhay, pag-aagawan ako. Sabi mo sa katabi mo, yun ang akala mo. Dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos. That's it. Walang-wala tayong pwedeng maipagyabang sa Diyos. Kundi dahil lamang sa habag niya at sa kanyang pag-ibig, naligtas tayo. Sabi mo, naligtas tayo. Hallelujah! Amen? So number 2, ang kanyang dugong His precious blood. Si King Charles, tawag na, di ba? Hindi na Prince Charles, King Charles. Yung kaharian po niya ay hindi po nila pinag-uusapan ang financial nila. Si King Charles, hindi isipin bukas kung anong meralco niya, kung ano magkano yung internet niya, magkano ang nawasa niya, magkano yung pamalengke niya o grocery, katulad mo, isip na isip yan. Kasi alam niya, yung kaharian niya, bahala sa kanya. Now, meron po tayong hari. Ano pangalan niya? Jesus.
At nung ni-receive natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas, naging bahagi na tayo ng kaharian ng Diyos. At sa kaharian ng Diyos, walang nauubos. Sabi ko sa katabi mo, walang nauubos. Huwag kang isip ng isip sa bayarin. Huwag kang isip ng isip sa karamdaman mo o sa mga pangarap mo, sapagkat ang kaharian ng Diyos ang bahala sa buhay natin. So, ano ibig sabihin yun? Isang napakalaking pribileyo ang maging anak ng Diyos. Sabi mo sa kanya mo tayo, pribileyo mo yan. Pag ako pupunta sa Malacanang dahil anak ko ng Panginoon, dire-diretso ako. Bakit? Anak ko ng Panginoon, amen? Remember yung bata na nakikita sa gate ng White House ng isang sundalo, umiiyak na ng sundalo, lumapit ng bata. Bakit? Kasi gusto kong makausap ang presidente ng Amerika. Sabi nung bata, ay, mahirap talaga yan. Kakausapin mo ang Pangulo. Marami kang papers pa, marami ka pang kung ano-ano. Pero ginawa po ng bata, hinawakan niya ng kamay, kaya hawak-hawak ng bata ng sundalo, at ng main gate, biglang bumukas na walang tanong-tanong, hawak pa rin. Pumunta sa building na ng White House, bumubukas lamang ng pito, dire-diretso sila. Hanggang andoon yung presidente na do not enter kasi nasa briefing, nasa meeting. Pero sabi ng bata, diretso lang tayo na automatic, nagbubukas sa kanila. Tapos tumayo ng Pangulo ng Amerika. Sabi ng bata, Daddy, yung sundalo gusto daw makipag-usap sa'yo. So nagulat po ng sundalo. Ito palang kahawak kamay niya, ka-holding hands, ay anak ng Pangulo ng Amerika. Kaya lahat ng bodyguard, lahat ng security, bahaw. Dahil anak siya ng Pangulo. Again and again, tayo yung mga anak ng Diyos na hindi dapat kawawa. Hindi dapat gabi-gabi umiiyak. Hindi yung mga pangarap mo, wala na. Hindi. Ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak, kung magiging matapat lamang at may titiwala sa kanya'y may mangyayari sa buhay niya. Palakpakan po natin ang malakas sa buhay niya. Wala na po ba inalakas siya? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Now, in letter A, under number 2, ang dugo ng buhay. Ang dugo po natin, kahit ipagsama-sama lahat, sorry to tell you, hindi tayo maliligtas. Pero ang dugo ng ating Panginoon, hallelujah. Nung tinanggap mo ang Panginoon, nagkaroon ka na ng karapatan sa langit. Pag kumakato ka at merong mga prayer request, may mga petition sa langit, sasabihin ng langit, pakinggan natin yun. Dahil anak yun ng Diyos. Amen? Hindi dahil sa sekta mo o sa church na pinupunta mo, pakikinggan ka ng langit dahil ikaw ay anak ng Panginoon. Amen? Now, letter B. After that, tinanggal upang tanggalin ang sumpa sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, may sumpa ang tao. Lakas-lakas po, may sumpa ang tao. Nakadinig ka na ba ng kaibigan mo na lahat ng ginagawa niya mali? Lahat ng i-apply niya trabaho, wala. Lahat ng gawin niyang negosyo, wala. Lahat. Manligaw siya, nakasikwentang ligaw na siya, walang sumagot sa kanya. Kaya ano feeling niya? Mukhang ano ko sa may ano yata, di ba? Now, kidding aside, because of sin, sinumpa tayo.
Pero dahil, ulit-ulitin ko po ito, dahil sa ating Panginoon, tinanggal niya ang sumpa. Sabihin mo sa katabi mo naman ngayon, wala nang sumpa. Amen? Di ba may mga kasabihan? Pag daw ang mga ninuno mo ay may sakit sa hika, yung anak niya may hika, ikaw na po may hika ka rin. Sinumpa kayong may hika. Ano daw natatransfer daw yun. Pero alam ba nyo, bilang Kristiyano, we have the authority na lahat ng mga sumpa na yun, lahat ng mga sakit na yan, lahat ng mga negative na yan, ay ihinto sa pangalan ni Jesus. We have the authority. Panginoon, sabi nila, sakitin daw kami. Pero sabi ko, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, magmula ngayon, o espiritu ng hika, hanggang dyan ka lang. Huwag kang lalapit sa pamilya ko. Sakit, hanggang dyan ka lang. Huwag kang lalapit sa bahay namin. We have that authority. Yung mga sumpa na yan, tinanggal na yan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi, tinanggal na yan ng Panginoon. Amen. Kumbaga, ikaw ang pinakamapalad na tao. Kumbaga sa bato, mas higit ka pa sa diamond na very precious. Bakit? Dahil anak ka ng Panginoon. Ikaw yung tinatakan ng Panginoon at sabi nga ng Bible, ikaw ang babalikan ng Diyos balang araw. Hindi ng mga bulok, hindi ng mga taong ayaw sa Kanya. Dahil niyo, maraming may ayaw sa Diyos, pinipilit ng gusto nila, akala nila sila ang Diyos. Pero ang babalikan ng ating Panginoon one day ay yung mga taong in love sa Kanya. Yung mga taong lagi niyang kausap, may oras sa Kanya, hindi ipagpapalit ng trabaho, hindi ipagpapalit ng ano pa man, kundi sasabihin niya, Panginoon, in spite na busy ako, gamitin mo pa rin ako sa iyong bukas. Telling you that, panahon na po, ano man ang ginagawa po nyo, gano'n ka man kabisi, kung talagang mahal mo ang Diyos, magkakaroon ka ng oras na maglingkod sa atin. Lapakan po natin ang buhay natin. Yung mas nalakas ka po sa lakas. Hallelujah! Thank you, Jesus. Now, number 3, connection ko sa Diyos. Amen. Kayo po ba, pag pupunta kayo sa isang company, tapos, laki ng kumpanya, napakahalaga ng connection. Hello? Amen? Sasabihin mo, pag tumato ka sa pinto, pinapupunta po ako ng presidente ng kumpanya nyo. Amen? Hindi mo lang kilala ng mga security doon. Hindi mo lang kilala kung sinong staff doon sa front desk. Kundi kilala mo yung pinakamangulo. Dahil dinurog na ng Diyos ang ating kasalanan, meron na tayong connection sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, connection sa Kanya. Connection sa Kanya. Now, let's read that verse then. For if, while we were God's enemies. Alam ba nyo, hindi natin kayang mabuhay dito sa bundong ibabaw na ito kung wala ang Diyos. Naniniwala ko ba tayo? Hindi natin kayang mabuhay kung wala ang Diyos. Paano pa kaya kung kaaway tayo ng Diyos? Nagigets ko niya. Kung hindi natin kaya mabuhay dito kung wala ang Diyos, dito pinawag na tayong kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero, ni-reconcile niya tayo. Yung dating naputol na relasyon na wala ang Diyos at na wala ang tao naputol, kinunek muli niya. Amen. Pag ikaw po sa bahay niyo biglang nawalan po ng kuryente, naku, tiyak, galit na galit ka sa mundo. NBA semi-final pa naman. Amen. Dami mong ginagawa.
Now, God connects us. Now, letter A, malakas. Yan, under number 3. Malakas ang connection ko sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, malakas ka sa Diyos. Malakas tayo. Ulitin mo, lakas mo, malakas ka sa Diyos. Malakas tayo sa Diyos. Now, every time you pray, huwag mong kalilimutan, malakas ka sa Diyos. Hindi ka nagmamakaawa lamang sa Diyos. Lord, please! Lord, tulong! Anak ka ng Diyos. Sino na po dito ang anak na humingi ng pera sa magulang niya na hiyang-hiya? Ama, tay, tingin mo ang pera. Please. May ganun bang anak? Di ba ang anak? Nay, pag hindi mo ako binigyan ng pera, wala nang anak. Yaman ko. Tayo kailangan ko to. May project. Di ba? Ang totoong anak, hindi nahihiyang humingi ng pera sa kanyang totoong magulang. Nagigets po niyo ako? Hindi ka nahihiya. At dahil may connection tayo, malakas tayo sa Diyos, ano man ang iyong pangangailangan, kayang ibigay yan ng Diyos. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, ibibigay yan sa iyo ng Diyos. Dahil tayo makasalanan, walang connection, dapat sinumpa tayo, pero nagka-connection tayo sa Diyos, at magmula noon, naging malakas tayo sa Diyos. Kaya huwag na huwag mong aapihin ang mga anak ng Diyos. Amen? Huwag na huwag silang magkakaroon ng panahon na aapihin nila ang anak ng Diyos. Pag yan anak ng Diyos ay nagsumbong sa kanyang Panginoon na Ama, lagot sila. Kawawa sila. Dati, enemy ako ni Lord. Pero ngayon, ang tawag sa akin ay anak ng Panginoon. Amen? Now, underline letter B. Ako ngayon, ang pinakamasayang tao sa mundo. Tingnan mo nga yan, kung yan katabi mo. Ano ba yan masaya? Habang kasi pang preach pastor, uwian na sana. Ano pang gagawin? Gusto ko pang matulog. Di ba? Now, kung ikaw po pala ay anak ng Diyos, dapat, ito ang meron tatak ng isang Kristiyano, ha? Dapat, sa barkada mo, sa trabaho mo, sa eskwelahan mo, sa lahat-lahat ng pinupuntahan mo, nakikita ang kasayahan ng Panginoon sa buhay mo. Hindi nung mukhang bibig lagi, puro problema. Ako, ang hirap na yan magmula Lunes hanggang Biyernes, hinahabol ako ng Diablo. Kaya praise the Lord ngayon linggo. Wala siya. Tago pa ibang Kristiyano yun? Kaya nakahawak ng mic. Praise the Lord! Pagmula Lunes hanggang Biyernes, ako ang humahabol sa Diablo. At takot na takot siya. Bakit? Binigyan ako ng karapatan, autoridad ng Diyos para tapakan ang lahat ng problema ko. Palakpakan ko natin ang Panginoon ko. Amen. Kaya, ayaw at sa gusto niya, ako ang pinakamasaya. The devil doesn't want you to smile. I'm telling you that. Gusto niya, hindi ka makatulog paggabi. Gusto niya, isip ka ng isip sa problema mo. Gusto niya, pinapalaki mo ang problema. Ayaw niyang tumatawa ka. Pero ang Diyos, dahil anak ka ng Diyos, ikaw na ang pinakamasaya. Ulitin mo nga sa katabi mo, ikaw na. Remember nung yung patient na alala niya, yung patient na lungkot, kung hindi niya maintindihan bakit siya nalulungkot, kaya pumunta siya sa isang doktor, ng espesyalista. Sabi niya, Dok, bakit ganon? Ang lungkot ko.
Sabi ng doktor, kagabi, nagpunta ako sa carnival. May clown doon, patawa ng patawa. Sakit ng tiyan ko, katatawa. Grabe, pumunta ka doon mamayang gabi, tiyak tatawa ka. Kaya sabi ng lalaki, ng pasyente, Dok, ako ng clown. Ako na nagpapatawa. Pero after performing deep inside my heart, malungkot ako. Maraming ganyan po hanggang ngayon. Bilang pastor, ang dami ko nakakausap na nalulungkot sa buhay. Hindi alam bakit nalulungkot. Hindi rin nila alam kung ano kailangan nila, pero nalulungkot sila. Now, nagkulang po. They forgot kung sino ang nagbibigay ng kaligayahan sa buhay. Sabihin mo, ang pinakakailangan mo ay si Jesus. Sabi mo, ang pinakakailangan mo ay si Jesus. Amen? Mapapansin ko yan ang barkada mo. Meron kang iba eh. Ang hirap ng buhay, pero yung ngiti mo, ang hirap ng pinagagawa sa atin ng boss natin, grabe. Pero yung ngiti mo, iba eh. At ituturo mo dahil may Jesus ako. Hindi ako exempted sa iba't ibang problema ng buhay. Pero dahil may Jesus ako, siya ang nagpapasaya. Yan yun. Now, number 4. Sa mundo ito ay kamangmangan sa mundo. Is that number 4? Yes. Yes. So kamangmangan ito, if you read that, 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness. Kamangmangan sa mga naghihirap. But to us, tayo mga Kristiyano, who are being saved na niligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Hello? Amen? Iba sa iba, may nagtanong minsan sa Sunday School, bakit pastor ng iba, may tanda sila? Diba? Pag dumaan sa church, may tanda. Pag nadulas, may tanda. Diba? Marami. Now, ang maganda po sa cross ay yung wala na si Jesus. Amen? Amen. Kaya po tayo, we don't have images. We don't have Jesus Christ na nakapako. Because we believe na pinakot siya, inilibing siya, at nabuhay siyang muli magpakailanman. At dahil doon, tayo ay lumaya na sa sari-sari. Now, under 8, katalinuhan ng Diyos at ng tao. Ang pinakakailangan po ng tao ay ang talino ng Diyos. Everybody say that, ang talino ng Diyos. Ang talino ng Diyos. I was watching last night of a video. Sa museum, meron pong painting na Checkmate ang title. Tapos, andon si Diablo. Tapos, isang tao ang kalaban. Yung picture ng tao, talagang halata mong hirap na hirap. Yung Diablo, tawang-tawa. Kaya nga ang title, Checkmate. Pero yung hindi nalaman po, yung nasa museum at that time are the world champion ng chess. So, pinakamagaling na mag-chess siya, ang world champion. At nag-post siya doon sa picture. At nakasulat, title, Checkmate. Nag-alisa na ng iba, pero nung grandmaster, na pinaka-champion ng chess, tinitingnan pa rin yung picture. Tapos binalikan siya nung pinaka-head doon. Bakit sir, humihinto kayo dyan? Sabi niya, kami mga grandmaster, kami mga magagaling sa chess, meron hindi kayong nakikitang normal sa chess. Pero kami, kaya grandmaster po kami, may mga bagay kaming nakikita doon sa board na hindi nyo nakikita. Kasi nga po, di ba? Ang magagaling na mag-chess player, from 5 moves, alam na nila mangyayari. Pag napakagaling ko nga, mga 10 moves, alam mo na mangyayari sa chessboard. Pero ng mga grandmaster po na yan, mga 15 moves, alam na nila kung ano mangyayari. At sabi niya, mali yata ng word na checkmate.
Kasi tinignan niya nung chess eh. Sabi niya, may move pa rin tong hari. Now, sa sitwasyon mo ngayon, kung ang tawag sa iyo ng Diablo, checkmate, talo ka na, wala ka ng pera, mamamatay ka na sa sakit mo, mawawala na yung kumpanya, checkmate ka na. Pero hindi mo alam yung hari natin na si Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, may move pa rin yan. Hindi yan natatalian ng Diablo ng problema ang hari natin. Akala mo natatalian siya ng problema mo, hindi. Dahil may magagawa ang hari ng mga hari sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya palakpakan po natin ang buhay ng kanyang mga anak. Amen. Amen. Now, letter B. Ako'y binili ng Diyos. Sabi mo sa iyo katolik, pinili ako ng Diyos. Pinili ako ng Diyos. Mamahalin ako. Mamahalin ako. Saan tabi mamahalin ako? Mamahalin ako. Hindi ako cheap. Tayong chico. Yun, may mga taong pag talagang magdamit, hindi mo nakikita simple magdamit. Ewan ko, may kakilala kayo ng tao. Pag pumunta lang niya ng palengke, pumunta niya ng grocery, talagang pustirong. Bigay na bigay ang dress. Pero I'm telling you, mas higit ka kaysa sa kanya kasi binili ka ng Panginoon. Pero nga, binili ka na ng Panginoon. Hallelujah. In our life, akala natin talo tayo. Pero paulit-ulit sinasabi ng Bible, binili na tayo ng Panginoon. At huwag mong hayaan na magkaroon space ang kaaway. Sapagkat ikaw ang dahilan kaya namatay ang Panginoon sa krus. Ay po lahat ito. Our King ay meron pa rin move na gagawin sa buhay natin. Hindi po tayo checkmate na tinatawag o talo na. Hallelujah. Pinili tayo ng Panginoon. Wow. Hindi na po tayo sa pang-problema. Pinili tayo ng Panginoon hindi para sa kay Satanas. Pinili tayo ng Panginoon para sa Kanya. Hallelujah. Habang po tayo nakapikit, as we listen to God's Word this morning, kahit anong gawin natin dahil sa kasalanan ay sinumpa tayo. Pero one day, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para bigyan tayo ng pagkakataon na manumbalik at tawagin muli mga anak ng Diyos. We may not be famous sa buhay na ito. Siguro nga, iilan lamang ang kakilala mo, iilan lamang ang bumabati sa iyo, at marami tayong mga kahinaan. Pero ikaw ang pinili ng Diyos na makapangyarihan. At sinabi sa iyo, anak, mahal kita. Ayaw kitang mabuhay sa buhay na isinumpang buhay. Ang gusto kong lakaran mo ay buhay na pinagpala. Oh, hallelujah. If the devil will ask you right now, sino ka ba?
Sino ka ba? Sino ba ang iyong pinagmamalaki? At sabihin mo, sa buhay ko'y wala akong pwedeng may pagmalaki. Pero ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Na binigyan niya ako ng pagkakataon na maging anak niya at lumakad na matagumpay sa buhay na ito. Kaya Diablo, I don't deserve you. Hindi mo kaya na kahit anong batong problema sa mga anak ng Diyos, dahil hawak ng Diyos ang aming mga buhay. We have a connection. May connection kami ng aming Panginoon na sinabi niya sa kanyang mga salita, kahit kailan di kita iiwan, kahit kailan di kita pababayaan. And that is the word of God this morning sa buhay mo. Na kahit anong nararanasan mo, kapatid, kaibigan, dahil kasama natin ng Diyos at ang pwede lamang nating maipagmalaki ay anak tayo ng Diyos. Oh, salamat Panginoon. If you want to thank God for what He has done sa buhay mo, pasalamat ka. Yes, Lord. Ako, church. Pasalamat ka sa Diyos na wala tayong maipag-iyayabang sa Kanya. Wala tayong maipagmamalaki sa Kanya. Pero minahal pa rin niya tayo. Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord, for forgiving us. Thank you, Lord, na kahit sino man ay hindi pwedeng maipantay sa pag-ibig mo sa amin. Salamat, Panginoon. Kami lubos na pinagpala dahil anak kami ng Panginoon. One day, Lord, maraming magtatanong sa amin, sino ba kami? Ano ba ang aming nagawa? Ano ba ang pwede namin maipagmalaki? Sasabihin namin ay anak kami ng Diyos at wala kaming maipagmamalaki, kundi ang kabutihan lamang ng aming Panginoon sa aming buhay. Isisigaw namin, ipagmamalaki namin kami na makasalanan, tinatawad, binago, inayos ng Diyos at lumalakad na panalo sa buhay na ito. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Your presence is here, Lord. Daman-daman namin ang iyong pagpapatawad sa amin. Nakakala namin we're simply dahil sa aming mga ginawa, hindi pala. We are nobody, Lord. We are nobody unless na ang somebody na yan na ikaw ang tumungkol sa aming buhay. Thank you, Lord, for the privilege. Thank you, Lord. Dapat sa aming mga anak mo ay laging tinitingnan yung gagawin ng Panginoon. Yung gagawin ng aming Panginoon. Salamat naman, Banal. Alam po namin na ito'y paalala mo lamang sa amin na ang pwede lamang namin maipagmalaki ikaw o Diyos sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, na ako'y magsabi, Amen! Amen! Napakabuting Diyos! Sa Diyos na may nagagawa! Sa Diyos na
You may be seated as Ian will challenge us as we give a Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. So, May na po, no? Katapusan na ng May. So, last Sunday of May and next month po, ano na po, June na. No? Nakalahati na po natin yung taon. Amen po ba? For the past 5 months po, naging mabuti po ba ang Diyos sa atin? Amen. So, ang tanong po ngayon, naging tapat ba tayong steward? No? For the last 5 months, naging matapat po ba tayo sa Panginoon? Kung hindi po natin nagawa yung katapatan ng Diyos, no, minsan naiisip natin na nagkukulang tayo or nagkukulang yung mga pangangailangan natin. Minsan po ang sagot doon, na-manage ba natin ng maayos yung mga blessing na binigay ng Lord? Kasi kung hindi, ang Lord po is hindi makapagbubuhos ng panibagong pagpapala kasi alam niya, itong anak niya to masyado magastos. No? Nakakalimutan na ako, masyado magastos. Ang mat po ng ating Panginoon is kakaiba, hindi po katulad ng atin. No? Nais ko pong magbasa sa Luke. Pabukas po sa Luke chapter 6 verse 38. Dito po natin makikita kung paano ang mathematics po ng ating Panginoon. Alam ko po, alam niyo na po ito. Sabi diyan, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap, or with the measure you use, it will be measured to you. Medyo magulo po yung pagkakasabi ng dyan, no? For with the measure you use, it will be measured to you. Pero ang Panginoon, sabi doon, good measure, pressed down, shaken together, and running over. No, grabe ang Panginoon. Pag nagbigay ka, hindi ibabalik sa'yo ng katulad lang nun, kundi running over. So, ang tanong po, for the rest of the year, no, ang challenge po, maging matapat po tayo steward. No? Yung mga binibigay po na pagpapala sa atin ng Panginoon, ibigay po natin yung nararapat sa Lord, no? At ang Lord po is hindi po madamot yan, nagbibigay po yan. Ang mat po ng ating Panginoon is kakaiba. No? Pagpapalain at pagpapalain po tayo. Hindi siya magkukulang sa ating sa blessing na ipagkakaloob niya sa iyo. Amen po ba? So marami po tayong project sa ating church, ang ating tiles, at ipagpapatuloy po din natin ang ating kisame po sa roofing. Kaya patuloy lang natin po ipanalangin sa Lord na ang pagpapala ay pumunta sa atin, ay may bigay sa atin at tayo po ay makapagbigay para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? At tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat Panginoon sa umagang ito. Sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay makapagbigay. Lord, we pray that this offering, tithes, Panginoon, and everything, Panginoon, para sa aming church project, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain, Panginoon. At ibalik mo ito sa amin, O Diyos, ng siksik, liglig at umaapo, Panginoon, at patuloy pa itong magamit sa iyong gawain, Panginoon, sa aming iglesia. Muli, Panginoon, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, let's go sa ating mga announcement. Sino po ang announcement to the department? Morning po, so lahat po ng mga WLT, meron po tayong short meeting po after this service po. Very brief lang po. Thank you. Hello, sound check. Hello po church, good morning po. So today is the fourth Sunday of the month. So meron po ulit tayong fellowship.
mamayang hapon po. So, ni-invite ko po kayo na sumama po sa amin mamayang 2 p.m. para po sa aming fellowship. So, ito po ang aming topic for later. We want to spend time with you guys, also be in the presence of the Lord. So, meron kaming food, meron din po kami mga activities para sa inyo. So, see you guys on 2 p.m. mamaya dito po sa church. Thank you po! Yay! Po, madalas ito sabihin ko, naghahanap ka ng kaibigan ng barkada, hanapin mo na yan sa church. Kaya lang people, let's come back at exactly 2 p.m. Okay, bago mag-2, sana nandito ka na po. Some more? Regarding sa UFM Sports Fest, ay medyo na move po ito, imbis na May 31, ay ginawa po nilang June 6. And June 6 is holiday. Wow. Kaya holiday po yun. Kaya medyo umangat po nung ating date kasi po ang Marikina government ay kailangan po ng Marikina Sports Center. Kaya lahat ng nag-schedule ay pinamove ng ibang araw. Kaya naging June 6 po. So sa mga kalalakihan, ang ating pong Sports Fest ng district ay June 6, Friday po yun. That will be holiday rin po. Okay. Some more? Ano pa ba? Meron rin pong discipleship after po nung yung meeting ng WLP. Okay. Wala na po tayong closing prayer. So, lingon-lingon, tingin-tingin. So, ito po ang pwede natin maging ka-partner. Okay, let's pause na. Find a partner. The Lord bless. Salamat po sa inyong